Isang estudyante pa lamang si Raya nang mangyari sa kanya ang kanyang kakaibang karanasan noong mga panahong naninirahan pa siya sa Capiz. Tanging ina na lamang ni Raya ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid dahil maagang pumanaw ang kanilang ama. Matagal ng panahon ang nakakalipas. Kaya naman nang makatungtong sa tamang edad, hindi na nagpapigil si Raya na humanap ng ekstrang mapagkakakitaan habang nag-aaral. Naging tagahugas ng pinggan, waitress, janitor ng mismong eskwelahan nila at marami pang trabaho na maaaring maibigay sa kanya. Noong mga panahon na janitress siya sa kanilang paaralan at naglilinis siya bandang hapon sa mismong principal office, nabigla siya sa sinabi ng principal habang tinitigan siya. "Sandali lang, Ineng. Di ba ikaw si Raya Villanueva? Mataas ang mga grado mo at base dito palagi kang nangunguna sa klase." Opo, ako po Mr. Reyes. Tanging pag-aaral na lang po kasi ang inaasahan ko para umangat sa buhay eh. Matalino ka. Naghahanap ng private tutor ang kapwa ko principal sa ibang paaralan. 7 taon pa lang ang anak na lalaki nun. Homeschool lang dahil hindi maaring ma-expose sa maraming tao. Balitaan mo ako kung gusto mo. Mas malaki ang kita doon. Malay mo, baka pag-aralin ka pa. Ngumiti ang principal at umalis. Natulala naman noon si Raya dahil hindi niya inaasahang magkakaroon siya ng trabaho sa isang mayamang pamilya. Kaya nang matapos ang trabaho, kaagad siyang umuwi at nagpaalam sa kanyang ina. Pumayag naman agad ito at sinabing mas mainam pang mag-tutor na lang siya kaysa sa maglinis sa eskwelahan. Kinabukasan, muling bumalik sa principal office si Raya para kausapin lang si Mr. Reyes at maging ito ay naging masaya sa pagpayag niya. Tuwing hapon hanggang 6:00 lamang ng gabi ang kanyang guguguling oras sa pagtuturo sa bata. Sagot na daw ang kanyang pagkain, idagdag pa ang sahod na 1,000 piso sa isang session. Nakakapagtaka na ganoon ang hinaharap niyang pagtrato, pero nakakatuwa dahil alam niyang nasa mabuting pamilya siya. Araw ng Lunes, 3:00 ng hapon, nang maihatid siya ni Mr. Reyes sa bahay ng kanyang magiging amo. Nakakalaglag pa nga ang napakalaking mansyon na yun at magarang disenyo na hindi talagang maikakaila na sobrang yaman talaga ng pamilya na nakatira doon. Masayang humarap sa kanya ang mga magulang ng batang si Jovic. Magiliw din ang bata sa kanya at mabilis naman silang nagkasundo. Paglaon ay pinapunta na sila sa study room para magsimula na. Nako Jovic, sobrang swerte mong bata ka. Wala ka nang mahiling pa kaya suklian mo ng kabutihan ng mga magulang mo ha. Nga pala, bakit ayaw mong pumasok sa school? Naku, teacher, gustong gusto ko po. Sila mami lang ang may ayaw kasi paano ayaw nila akong ma-expose ako at magaya sa kuya ko. Expose? Saan? Bawal daw po kaming maarawan na matagal at mainitan. Dito lang po kami sa loob ng bahay. Maging si kuya po, hindi na umulit noong minsan siyang lumabas. Napinsala ang kanyang pisikal na anyo dahil doon. Ganun ba? Nasaan ang kuya mo? Nasa taas po. Bawal po siya lumabas hanggat hindi pa po nasapit ang 8:00 ng gabi. Madaming namumuong katanungan sa isipan ni Raya dahil sa mga nasabi ng bata. Pero wala naman siya sa posisyon para magtanong dahil tutor siya doon at hindi storyteller.
Mabilis matuto ang bata at madali lang kausap. Hindi din yon tinotoyo o bigla na lang iiyak. Kaya swerte na si Raya sa kanyang tinuturuan. Teacher, ayun po yung kapatid ko, si Kuya John. Tinignan ni Raya yung itinuturo ni Jovic na kapatid niya. At tumalon na nga halos ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Sino ba namang hindi matatakot sa isang maitim na bata? Naninilaw ang mata, tapos mahaba ang mga kuko. Hello? John, hello? Hindi sumagot ang bata at tinignan lang siya ng masama at umalis na. Huwag po kayo matakot sa kanya, teacher. Ganyan lang po siya. Pero mabait po yan. Hindi lang po siya sanay sa ibang tao. Ngumiti na lang si Raya. Nagtaka siya kasi nasabi ng bata na napinsala ang katawan nito sa paglabas lang ng bahay. Pero parang grabe naman at nagmukha pang halimaw ang bata. Alam niyang may mali sa pamilyang yon at madami pa siyang malalaman dahil siguradong matagal pa ang gugugulin niya sa kanyang trabaho dito. Pagkatapos ng pagtuturo niya kay Jovic, niyakap siya ng bata at nagpaalam. Doon niya napagtanto na parang napakahirap namang iwanan ng bata kung sakaling magkakaroon na siya ng permanenteng trabaho. Sa ilang araw na pagtuturo niya sa mansyon na yon, marami siyang napapansin sa mga family picture at portraits kasi hindi kasama ang Kuya John ni Jovic. Maging sa mga pangalan ng kanilang angkan ay wala. Kaya doon niya napagtanto na yon ay itinatagong anak. Naawa siya sa bata dahil parang ikinakahiya ito ng kanyang mga magulang dahil sa pisikal niyang kaanyuan. Pinangarap niya din na makausap ang batang yon pero mailap ito sa kanya. Isang gabi noon, nagpaalam na magbabanyo si Raya. Hindi pa kasi tapos ang aralin nila ni Jovic. Medyo natagalan siya. Pagbalik niya nakita niyang nag-aaway sina Jovic at John. Pinapalo ni John ang kapatid niya habang hinihila ang hawak nitong laruan na ayon sa bata ay bagong bili ng kanyang mga magulang. Hindi biro ang mga palo ni John kasi kitang-kita ang mga gasgas at pasa kay Jovic, kaya naman inawat niya ang dalawa. Sa ginawa niyang yun, pati siya ay nakalmot na nag-iwan ng mahabang sugat. Pagkatapos noon ay bigla nang tumakbo si John palabas. Napasigaw si Raya kaya biglang napaakyat ang mga magulang ni Jovic at nag-aalala na nagtanong. Sir, yung panganay niyo po, naabutan kong sinasaktan si Jovic. Pati nga po ako nakalmot nung inawat ko sila. Ha? Panganay? Isa lang ang anak ko, iha. Sir, sabi po ni Jovic, kuya niya yung John eh. Naabutan ko po silang nag-aagawan ng laruan. Yung maitim na bata po na malaki ang tiyan at dilaw yung mata. Jovic, lumabas ka na muna anak. Mag-uusap lang kaming dalawa. Iha, nakwento ba sa'yo ni Jovic ang tungkol sa kuya daw niya? Opo ma'am, nagkasakit daw po yun ng ganun nung nabilad sa araw kaya ganun daw po ang itsura. Ilang beses mo na siyang nakita dito sa labas? Maraming beses na po ma'am. Palagi din po siyang sumisilip sa amin ni Jovic habang tinuturuan ko siya. Pwede bang makiusap sa'yo, Raya? Baka pwedeng wag mong ipagsabi kahit kanino ang patungkol kay John. Pwede. Oo naman po sir. Sino ba naman ako para makialam? Pero sana po, pagsabihan niyo po ang panganay niyo. Awang-awa po ako kay Jovic kanina. Alam ko pong mabuti siyang bata.
Hindi niya nga po pinapatuloy ng kuya niya kahit nasasaktan siya. Marami pa silang napag-usapan at napagkasunduan. Hindi na rin pinatapos ang session nila. Pinauwi na lang siya ng maaga-aga at dinagdagan pa ang bayad sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya nakita pa sa tahanan nila si John. Marahil hindi na yung pinayagang lumabas at napagsabihan na. Hindi na rin nagkakaroon ng pasa at gasgas si Jovic na siyang ikinatuwa ni Raya. Isang gabi, mayroong ipinakiusap sa kanya ang mga magulang ni Jovic at gagawing triple ang sahod niya. Hindi daw kasi makakauwi ang mga ito, kaya nakikiusap kay Raya na samahan hanggang umaga si Jovic sa silid nito dahil natatakot itong mag-isa. Wala namang problema kay Raya dahil pinayagan naman siya ng kanyang ina at wala naman siyang pasok sa paaralan kinabukasan. Maganda at maayos ang naging pagsasama nila ng bata noong gabing yun. Akmang matutulog na nga nang humingi pa ito sa kanya ng isang basong tubig. Saktong 11:00 na noon. Nauuhaw din si Raya, kaya't bumangon siya at bumaba para kumuha ng tubig. Habang bumababa siya ng hagdan, nakakarinig siya ng batang tumatawa na tila naglalaro. Alam niyang si John yun dahil may kalayaan ito sa gabi ayon sa kanyang mga magulang. Hindi niya nilingon ang pwesto noon at pumunta na lang sa kusina. Habang nagsasalin ng tubig, nakaramdam siya ng pagkalabit sa kanyang baywang. Nabitawan pa niya ang babasagin na pitsel sa kanyang nakita. Si John na may pangil at namumula ang mata ay may hawak-hawak na pusa. Bangkay ng isang pusa na kinakain sa kanyang harapan at inaakmang bibigyan pa siya. Naghalo ang awa at takot niya sa bata, kaya't napasigaw siya. Mabuti na lamang at naglilibot ang gwardya at kaagad silang nilapitan at nakakapagtakang hindi man lang nagulat ang gwardya sa kalagayan ni John. "John, maglinis ka na at umakyat sa kwarto mo. Sige ka, isusumbong kita sa mami at daddy mo. Inaaway mo na naman ang teacher ni Jovic." Wika ng gwardya kay John. Nakaagad namang tumakbo paakyat ng hagdan habang dala-dala pa rin ang pusa. Manong, ano ba talaga si John? Teacher Raya, aswang si John. Yung pamilya niya hindi. Mabait kasi ang batang yan. May tinulungang matanda tapos hinawaan. Nalaman lang nila na aswang si John nung nagpaaraw. Yun, hindi na bumalik sa dati ang maitim nung balat. Napakagwapo ng batang yon sa totoo lang. Hindi siya kinakahiya ni ma'am na may ganun silang anak. Gusto niya lang protektahan ito sa panghuhusga at sa kamatayan. Nakakaawa ang batang yan. Pero ganun talagang kapalaran niya eh. Ay, ganun po ba, Manong? Pasensya na po, hindi ko po alam. Nabigla lang talaga ako sa kanya. Kinabukasan, nakarating sa kanyang mga amo na nasilayan niya nga sa kakaibang anyo si John. Todo hingi ng tawad ang mga ito at nagmamakaawa na huwag niyang ipagsasabi. Nangako naman si Raya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang lahat. Binigyan din siya ng limpak na salapi para umalis na siya sa kanyang trabaho kay Jovic at nakiusap sila na huwag itong ipagsabi kahit kanino. Baka daw kasi mapaano pa si Raya kung patuloy siyang mananatili doon dahil sa kalagayan ng panganay nila. Hanggang ngayon, palaisipan pa din kay Raya kung ano na ang kalagayan ni Jovic. Kung maayos ba ito? Lalong-lalo na si John dahil awang-awa siya dito.
Kaya't habang buhay niyang hindi makakalimutan ang kwento tungkol sa itinatagong aswang. Hindi ko itatanggi na isa ako sa mga taong madalas makaranas ng mga bagay na hindi normal o ng mga pangyayari na hindi basta-basta may papaliwanag sa pangkaraniwang kaalaman o pagdadahilan. Hindi ko alam kung namulat lang talaga ako na may kakaiba ng pinaniniwalaan o sadyang tunay lang talaga sila pero pilit nating itinatanggi ang pamumuhay ng ibang mga nilalang sa mundong ginagalawan natin. Nagsimula ang mga kaganapan na ito noong mga 15 anyos pa lang ako, taong 1994. Ako yung isa sa mga tao na hindi mapipirmi sa isang lugar ng matagal. Palagi akong kasama na noon ng tiyuhin ko kapag nagbabiyahe ng mga angkat mula sa iba't ibang lugar. Sa edad kong 15 noon, siguro nalibot na namin ang buong Luzon sa dami ng tinitigilan naming lugar. Dahil na rin sa naghahakot kami ng mga angkat sa truck. Isa ako sa mga pahinante at tagakarga ng mga gulay, pinya, tubo, at kahit pa mga coco lumber noon. Hasang-hasa na rin ang sikmura ko sa pagbiyahe kahit pa sa mga lubak sa kalsada. At hindi lang doon. Sanay na rin ako kapag may mga pagkakataon na may makikisakay sa truck na minamaneho ng tiyuhin ko. Binabagtas namin noon ang kahabaan ng Padre Garcia. Tahimik lang din kami ni Tiyo at parehas lang nakatuon ang atensyon namin sa madilim na kalsada. Ilang sandali pa ng mga oras na yun, naramdaman namin na parang bumibigat ang takbo ng truck. Nakita ko na naiiling-iling na lang si Tiyo, kaya't napatawa na lang din ako. Ala ka, Arnel! Baka may katabi ka na dyan! Pananakot niya sa akin. Naku, Tiyo! Baka naman kasi nakalimutan mong bumusina. Ayun tuloy, may nakisabay na. Sagot ko sa kanya at nagtawanan na kami. Mabilis na iginilid ni Tiyo ang truck at nang makababa na kami sa medyo mataas na kalsada, saka pinatay ang makina. Pareho na kaming bumababa noon ni Tiyo at kinakalampag ang truck. Nagsindi na rin muna ang tiyuhin ko ng sigarilyo at tumambay na muna kahit masyadong madilim sa tinigilan namin. Hindi ako masyadong lumayo sa tabi ni Tiyo. Katulad na lang ng lagi niyang ibinibilin sa akin. Muntikan na kasi akong sakmalin ng ulol na aso noon nang huli kaming tumabi sa kalsada sa magkaparehong dahilan. Hinintay kong maubos ni Tiyo ang sigarilyo niya at ipitik ang huling abo sa loob ng truck. Sa pagkakataon na yon, doon pa lang ako pumasok ulit sa loob, saka nagpatuloy na kaming muli sa pagbiyahe. Sa mga magtatanong kung para saan ang ginawa namin na yon, ayon kay Tiyo, mabisang pangontra na raw yun sa ligaw at disgrasya. Kapag may mga pagkakataon daw kasi na ganun ang nangyayari kapag may mga hindi tayo inaasahan na makikisabay. Naranasan na rin namin na hindi makalabas sa isang partikular na lugar na parang paikot-ikot na lang kami. Abot langit na ang takot ko ng pagkakataon na yon at hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko. Hindi na rin ako mapakali sa tabi ni Tiyo habang mabilis pa rin niyang pinapatakbo ang sasakyan. Nang tuluyang makumpirma ni Tiyo na paulit-ulit nga lang kami
ng kalsadang dinadaanan. Doon na niya ako inutusan na baligtarin ang damit ko at magtalukbong. Hindi ko pa alam kung para saan ang sinasabi niya noon at kung ano ang koneksyon ng pinapagawa niya sa akin para makaalis lang kami sa lugar na yon. Pero sinunod ko na lang din ang ipinapagawa niya. Siguro dahil na rin sa takot. Naalala ko na paigtad pa ako noon nang kalabitin na ako ni Tio at sinabing nakalabas na kami. Noong una, hindi pa ako makapaniwala. Pero halos magtatalon naman ako sa tuwa nung sunod-sunod na mga bahay na ang nakikita ko sa gilid ng kalsadang binabagtas namin noon. Sinabi sa akin ni Tio kung para saan ang pagbabaligtad ng damit at pagpapatalukbong niya sa akin. Yun raw kasi ang unang beses na nakapunta ako sa lugar na yun. Marahil daw na natipuhan ako ng isang elemento at piniling paglaruan, kaya yun lang ang tanging magagawa namin para tuluyang makalabas roon. May pagkakataon pa nga na bigla na lang sumama ang pakiramdam ko pagkatapos namin magbaba ng mga angkat at nagbiyahe na pauwi. Hindi ko alam pero ramdam na ramdam ko ang pag-ikot ng tiyan ko, tapos sobra akong nahihilo noon. Biniro pa nga ako ni Tio, ngayon pa raw ako nasusuka sa tagal ng panahon na kasama niya ako sa pagbiyahe. Hindi na rin ako nakakaimik noon, kaya hindi ko na nasagot si Tio. Parang tuluyan rin kasi akong masusuka kapag nagsalita pa ako. Inutusan ako noon ni Tio na pagtapatin ang dalawa kong hiniliit noon, saka tingnan ko raw kung pantay. Ayaw ko pa rin na sumunod noon dahil sa sobrang sama na rin ng pakiramdam ko at kung ano-anong kalokohan pa ang gustong ipagawa sa akin ni Tio. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko nang hindi nga magpantay ang dalawang hiniliit ko. Ilang ulit ko pang sinubukang muli, pero hindi talaga pantay. Mabilis ko yon na ipinakita kay Tio at napailing-iling na lang rin ito. Nako, Arnel! Nausog ka, anak. Lawayan mo ang sikmura mo ng 3 beses, tapos umihip ka rin sa hangin ng 3 beses. Sa bintana mo iihip pa, hindi sa akin. Baka idamay mo pa ako sa sama ng pakiramdam mo. Mapagbiro nitong utos sa akin noon. Mabilis ko na lang na ginawa ang ipinapagawa niya. At sa ulit, hindi ko alam kung anong klaseng mahika, pero hindi rin nagtagal, naging maayos na rin ang pakiramdam ko. Nagtataka akong tumingin noon kay Tio, pero tinawanan na lang din ako nito na palagi na lang nitong ginagawa kapag may bago itong itinuturong mga ganong bagay sa akin. Maingat rin si Tio kapag kakain kami sa mga karihan o karinderya. Karihan kasi ang madalas na tawag sa amin, kaya hindi ko na rin natanggal sa bokabularyo ko. Naaalala ko noon, muntikan pa kaming mapaaway ni Tio dahil sa inakala niyang hindi karne ng baboy yung kinakain namin. Nagkataon kasi na inabot kami ng gutom nang bumabiyahe kami sa Masbate. Tapos, magdadapit hapon pa ng pagkakataon na yun. Masyadong naging mabusisi si Tio sa pagtingin ng pagkain sa karihang tinitigilan namin at nagawa pa niyang mamitas ng mga kalamansi sa kung saan bago niya sa akin pinagalaw ang mga in-order namin na pagkain. Hindi ko alam kung matatawa ako o makikiawat ng pagkakataon na yun, pero kasi nahuli ng may-ari ng karihan na tinitirisan ni Tio ng kalamansi yung ginataang langka. Tapos, ang nangyari, binigyan kami ng isang platitong asin noon
at nakuha pang idot-dot ang hilaw na mangga na kinakain nito sa harap namin. Parehas pa kaming natahimik noon ni Tio at agad na bumuwelta si Tio noong natauhan na siya. Gumanti naman ang namamahala sa karinderya na baka akalain daw ni Tio na mga aswang sila, kaya minabuti na niyang patunayan ng maaga. Hindi na rin nakaimik si Tio at tahimik na lang din na kumain ng pagkakataon na yun. Hindi ko na nga maiwasan ng matawang mag-isa kapag naalala ko ang nangyari noon. Tapos doon na rin kami kumakain kapag bumabiyahe kami ulit pamasbate. Sa lahat-lahat ng karanasan ko, marahil itong sunod kong ibabahagi ang nag-iwan ng matinding takot at leksyon sa akin magpasa hanggang ngayon. Dahil ito ang lubos na nagmulat sa akin upang tuluyan ng maniwala sa mga elemental na bagay. Naalala ko na nag-angkat kami noon ng mga pinya mula sa Camarines Norte at dadalhin naman sa Maynila. Kumagat na ang dilim nang mapansin kong paliko-liko ulit ang dinadaanan namin. Naalala ko na may dinaanan nga kami na parang paikot nung papunta pa lang din kami. Nagsasalita noon si Tio habang nagmamaneho. Nagrereklamo dahil kung hindi lang daw nahuli ng dating yung nag-aahente sa amin noon, e di sana hindi na rin kami inabot ng dilim sa daan na yun. Sinabi rin ni Tio na bitukang manok ang tawag sa daan na yun. Hindi na ako magtataka dahil tamang-tama ang pangalan ng lugar sa liko-liko nitong kalsada at dumagdag pa sa kaba dahil pababa rin ang kalsada na yun na para talagang bituka. Katulad lang din na nakasanayan, nagkukwentuhan lang kami ng kahit ano ni Tio, pangtanggal antok, kumbaga. Napatingin na lang ako sa gawin ni Tio dahil bigla siyang tumahimik at pabagal na rin ng pabagal ang takbo ng truck. Mukhang nag-iingat si Tio dahil na rin sa ikinikilos nito. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang problema. Sa kanya sinabi sa akin na parang mahina ang bomba ng isa sa mga gulong namin. Hindi naman kalakihan ang truck na minamaneho ni Tio, kaya alam na niya agad kung may isa man sa mga gulong ang problema. Ligtas na inihinto ni Tio sa isang patag na parte ang truck. Pinaabot na rin niya sa akin yung mga gamit pang bomba. Pero ang sobrang dilim ng paligid ang matindi naming pinoproblema noong mga panahon na yun. Hindi namin alam kung paano kami lalabas para ayusin ang gulong. Ilang beses ko na rin narinig na nagmura si Tio. Siguro naninimbang din kung lalabas siya o hindi para ayusin ang gulong. Sa totoo lang, mabigat rin ang pakiramdam ko sa paligid. Iniisip ko na inaabot lang ako ng kaduwagan dahil sa sobrang dilim ng paligid. Pero dahil na rin sa nakikita kong hindi rin mapakali si Tio, lalo na lang akong nangamba. Oy, Arnel, kapag lumabas tayo rito, huwag kang lilingon kung saan-saan ha. Ibigay mo lang lahat ng atensyon mo sa pagtutok ng ilaw sa akin habang nag-aayos ako ng gulong. Kahit makarinig ka ng kung ano, sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang lilingon. Madiin na pagsasabi sa akin ng gagawin ni Tio noon. Tumango na lang ako katulad ng lagi kong ginagawa. Alam kong may dahilan na naman si Tio kung bakit niya sa akin pinapagawa yun. Kahit nilukob ng kadiliman ang paligid at natitiyak kong wala rin naman akong makikita kahit saan ako lumingon. Lumabas na kami noon at mahigpit ang kapit sa akin ni Tio ng pagkakataon na yun.
Sa isang direksyon lang nakatuon ang buong atensyon ni Tio. Talagang kung saan lang siya papunta, doon lang din siya nakatingin. Hindi din naman lumilibot kung saan-saan ang paningin ko. Nakatingin lang ako kay Tio hanggang sa makita namin kung aling gulong ang may diferensya. Ramdam kong tensyonado si Tio habang nagbobomba. Hindi rin ganoon kalayuan ang distansya ko mula sa kanya. Halos maistatwa ako noon sa kinatatayuan ko nang makarinig ako ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Nanayo rin ang balahibo ko dahil parang may narinig rin ako na umaalulong na aso. Lilingunin ko na nga rin sana nang halos mabigla rin naman ako sa halos pasigaw na banta sa akin ni Tio. Doon ko rin napansin ang tagaktak ng pawis sa noo niya at mas lalo pang bumilis ang pagbomba niya. Nangatog-ngatog na ang tuhod ko dahil parami ng parami ang mga umaalulong na aso, pati na rin ang pagpagaspas ng mga dahon kahit hindi naman gaanong mahangin. Namanhid na ako sa paligid dahil sa sobrang takot. Nabigla na lang ako na hinihila na ako ni Tio papasok sa truck at nagmamadali niyang pinaandar ang makina noon. Nakaabante na kami at medyo mabilis na ang andar ng truck nang lumingon ako sa bintana at halos hindi ako makagalaw nang maaninag ko ang ilang mga figura ng tao mula sa hindi kalayuan ng pwesto namin kanina. Nang masaktuhan yun ng ilaw ng truck, mabilis kong nilingon ang pwesto ni Tio at nakitang abala ito sa pagmamaneho na parang prioridad niya ng mga oras na yun na mabilis kaming makalayo sa lugar na yun. Ilang mga nakakahilong pagliko pa ang binagtas namin nang biglang tumuwid ang kalsada na binabagtas ng truck. Unti-unti nang nawala ang tensyon namin ni Tio at sa oras na yon, katakot-takot na rin na mura ang inabot ko sa kanya. Binilinan na kasi akong wag na wag lilingon kung saan-saan. Kung itinuloy ko pa raw ang paglingon, baka raw dinamba na kami noon ng aswang sa lakaw na naglilibot sa bitukang manok ng mga oras na yun. Mahigpit daw silang pinag-iingat sa ilang insidente na nangyayari sa lugar, partikular sa mga aswang na lakaw na tiyak na wala kang ligtas sa oras na matagpuan mo ang mga yun ng mata sa mata. Kaya kayo, kung sa oras na nakakaramdam kayo ng panganib sa paligid, tatakbo ka na lang ba ng mabilis o lilingon ka pa ba? Tandaan ang panganib ng mga aswang sa lakaw. Matagal nang palipat-lipat ng tirahan sina Roselio at Carol na 10 taon nang mag-asawa. Madami kasi nilang nagiging problema sa mga tinitirhan nila kaya hindi sila mapakali. Iniisip nilang malas ang bawat mga lugar dahil kahit anong gawin nilang subok, hindi pa din talaga sila nagkakaanak. Hanggang sa isang araw, napadpad sila sa hindi kalakihang bahay. Sakto lang sa kanila na talaga namang nagustuhan nila. Sa paligid kasi noon ay puno ng masaganang mga puno at sobrang daming magagandang halaman. Nakita pa nilang ipinagbibili sa murang halaga yon, kaya hindi na sila nagdalawang isip na tawagan ang numero na nakalagay sa karatula. Laking tuwa ng mag-asawa nang malamang wala pang nakakabili ng bahay.
Marami ring ipinagbigay alam ang may-ari sa kanila na tahimik daw ang lugar at bihira lamang ang mga sasakyan. Nasabi din nito na mayroong albularyo sa di kalayuan sa kanilang tahanan na maaari nilang lapitan kapag mayroon silang karamdaman. Nalaman din nilang 3 taon nang walang tumitira sa bahay na noon pala ay paupahan, kaya naman napagdesisyonang ibenta na lang. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita-kita para maisaayos ang papeles ng pagbebenta at nang makita nila ang loob ng bahay. Laking gulat nga ng mag-asawa nang makita nilang sobrang linis, aliwalas at napakabango ng bahay. Yung bango na maaamoy mo sa mga bulaklak at nakapagtatakang walang sapot at alikabok sa buong paligid nito. Gayong 3 taong walang namahay dito. Maski ang may-ari ay nagtaka, pero naisip na lamang nilang maaaring sa sobrang pagkasarado siguro ng bahay, kaya hindi man lang ito nadumihan. Nang maayos na ang papeles, naghanda na ang mag-asawa para lumipat. Sobrang saya nila noon habang naglilipat. Dahil noon pa nila talaga pangarap magkaroon ng ganong klase ng bahay. Naging magaan ang kanilang buhay doon, hindi kagaya sa iba nilang natirhan na puno ng problema at kamalasan. Nagbago lamang yon noong 3 buwan nila sa bahay na yon. Isang hapon habang nakaupo sa labas si Carol at kinakausap ang mga halaman habang dinidiligan, nakaamoy siya ng sobrang baho. Nang lingunin niya ang pinanggalingan, sigurado siyang mula yon sa mga lalaking nakatayo sa bakod nila at nakatitig sa kanilang tahanan na parang mayroong hinahanap. Nakapagtataka ding nawala ang hangin sa paligid, dahilan para uminit at mas lalong manaig ang kabahuan. Hindi na niya natiis, kaya naman tinanong na niya ang kanyang mga panauhin kung anong sadya ng mga ito para makaalis na. Pero wala siyang natanggap na tugon. Bukod sa pagtitig at sabay tumalikod na. Inisip na lamang ni Carol na baka mga taga doon din yun at noon lamang nabalitaan na sila ang bagong lipat kaya nag-usisa. Hindi naman niya pinag-isipan ng masama ang mga kalalakihan na yon dahil wala naman itong ginawang masama. Hindi lang yon ang unang beses na nasilayan niya ang mga kalalakihan dahil naging madalas ang pagmamasid ng mga ito sa kanila. Kaya naman kumuha na siya ng tsansa para masabi sa asawa ang mga napapansin niya. Siguro hindi man magnanakaw yun. At hindi ka naman siguro buntis para masabing aswang yun. Hindi ko maunawaan kung ano ang nais nila. Basta tuwing nandyan sila, parang nagagalit ang mga puno at halaman sa paligid ng bahay natin. Kasi nag-iiba ang klima. Siguro nga mga aswang mga yan. At may mga engkanto sa bahay natin. Kailangan ata natin puntahan yung manggagamot na sinasabi ng dating may-ari ng bahay na to. Nakakatakot naman yung sinabi mo. Pero sige na nga, pupunta tayo. Nagsuot ng sombrero at kinandado nila ng mabuti ang kanilang bahay at nagsimula ng maglakad. Narating nila ang bahay ng manggagamot at naabutan naman nila itong nakaupo sa labas na parabang alam nitong darating sila. Nakangiti lang yon tapos pinatuloy sila kaagad. Pinagkwento noon si Carol. Pagkatapos, tinawas siya ng matanda. Nako! Ay, mga aswang nga! May nakatago sa bahay ninyong sobrang halagang bagay. May itlog ng reyna ng mga engkanto na nililimliman sa bahay ninyo.
Yun ang nais makuha ng mga aswang dahil maaari nilang gamitin ang sanggol na engkanto sa kanilang ritual upang maging kaanib ng lahi nila at magamit nila sa mga hindi inaasahang labanan. Inaasahan kayo ng hari at reyna na babantayan ninyo ang mga itlog nila at hindi nila kayo pababayaan. Nakikita ko ring bibigyan nila kayo ng hindi ninyo inaasahang gantimpala. Kailangan nyo ding mag-ingat dahil magsusunod-sunod ang mga aswang na inyong panauhin. Maging normal na lang sa pandinig nyo ang tunog ng mga nag-aaway sa labas dahil handa talagang makipagpatayan ng mga aswang na yan para lang makuha ang itlog. Tatang, ano po ba maaari namin gawin para hindi kami mapahamak? Simple lamang. Kahit umaga, walang magbubukas ng bintana at pintuan kung hindi kinakailangan. Huwag kayong mangamba na baka hindi makalabas ang mga dumi sa bahay ninyo dahil hindi yan madudumihan. Nililinis yan ng mga engkanto sa paligid ninyo nang hindi ninyo namamalayan. E di, ang ibig sabihin niyo po, maaari kaming pasukin ng mga aswang? Oo, dahil nasa loob ng tahanan ninyo ang kanilang pakay. Ay, ibibigay ko sa inyo ang buntot pagi. At ikaw lalaki, huwag ka munang aalis sa inyo sa loob ng 2 buwan. Huwag kang mag-alala. Suswertehin ang negosyo ninyo. Basta't huwag mo lang iwan ang asawa mo. 2 buwan? Bakit ang tagal naman? Dahil yun na ang araw na mapipisa ang mga itlog ng mga engkanto at matatapos na ang misyon ninyo. Nagkwentuhan pa sila at nagkakilanlan ni Manong Abeng. Pagkatapos ay umuwi na ang mag-asawa, dala ang buntot pagi na ipinabaon sa kanila ng matanda. Masyado silang nabigla sa kanilang mga nalalaman, kaya noong makauwi ay hinanap nila ang posibleng kinalalagyan ng itlog. Nawawalan na sila ng pag-asang makikita ito, ngunit noong iniangat nila ang telang ginto sa lumang kabinet na nakalagay sa bakanteng kwarto, nagulat sila. 4 na malaking kulay puti pero may bahid ng gintong mga itlog. Gumagalaw-galaw ang mga yun na parang may mga buhay na nasa loob. Napapalibutan din yon ng mabangong usok na siyang nagpapabango sa buong bahay. Ibinalik nila ang tela at sinarado ang lumang kabinet. 1 buwan ang lumipas at wala pang mga aswang. Ayon kay Manong Abeng, babalik lang daw ang mga yon 2 linggo bago mapisa ang mga itlog. At dumating na nga ang sinabing araw ng matanda. Umaga pa lang, marami nang umaaligid sa buong paligid na mga hindi kilalang panauhin na pasimpleng sumisilip sa kanila at tumititig sa bahay nila. Roselio, nalalapit na ang pamimisan ng mga itlog, kaya't nariyan ng mga salot. Nakahanda naman na tayo, Carol. Lalaban tayo, mahal. Kinagabihan, napakaingay sa labas ng kanilang bahay. Narinig na nila ang sinasabi ng matanda na mga mababangis na hayop na nag-aaway-away. Batid nilang mga aswang yun na nagnanais pumasok sa kanilang tahanan. May naglalakad na rin sa kanilang bubungan at maraming kaluskusan sa kanilang mga dingding at bintana. Naisipan ng 2 na pumasok sa bakanteng kwarto para personal na mabantayan ang mga itlog dahil baka sirain ng mga aswang ang bintana dito. Hindi nga sila nagkakamali at pagdating nila doon, yumuyog-yog yung bintana.
Pinalo yun ng buntot pagi ni Roselio. Rinig nila ang pag-angil ng 3 nilalang na tila nasaktan sa kanyang ginawa. Patuloy lamang niyang hinahampas ang bintana para lumayo ang mga nilalang. Kinabahan sila noon dahil sa samot-saring mga ingay sa kapaligiran. Inabot na sila ng madaling araw pero hindi sila napagod sa pagdepensa sa mga itlog na ipinagkatiwala sa kanila ng mga nilalang na hindi nila nakikita. Hanggang sa humupa na nga ang paligid at tumilaok na ang mga manok. Hindi na nagawang lumipat ng higaan ng mag-asawa. Sa sobrang antok ay doon na lamang sila nakatulog. Nagising sila tanghaling tapat. Narinig kasi nila ang katok ni Manong Abeng. Ay, napaaga yata ang pagpisa ng mga itlog ha. Oh, Manong Abeng, bakit? Napisa na po ba? Kaagad silang bumalik sa bakanteng kwarto at nakitang wala na nga ang mga itlog doon. Pero mayroong mga kakaibang prutas na hindi makikita sa normal na mundo. Mga mangga na may nakadikit na ubas na parang mga buhok nito. Saging na may korona na parang sa mga bayabas. Sinabi ng matanda na kainin nila yon dahil para yon sa kanilang mag-asawa. Inisip nilang yun na ang gantimpala na bigay ng hari at reyna sa kanila. Nagpasalamat naman sila dahil nakatakim sila ng prutas na mula sa kabilang mundo. Pero nagkakamali sila dahil mayroon pa pala silang mas magandang gantimpala. Makalipas kasi ang 4 na buwan, kumpirmadong buntis na si Carol at kambal pa. Ayon kay Manong Abeng, na ginawa daw ng hari at reyna na posible ang imposibleng mabiyayaan ng anak ang mag-asawa. Sobrang saya nila noon at nagsimula ng pasukin ng swerte ang mga buhay nila. Mas lalo nilang inalagaan ang mga puno at halaman sa kanilang kapaligiran. Wala ding aswang ang nakalapit kay Carol noong nagbubuntis ito na paniguradong binabantayan siya ng mga engkanto. Lumipas pa ang 5 buwan at isinilang na nga niya ang kambal niyang lalaking anak. Sobrang saya nila noon at hindi sila magkamayaw sa pag-iyak. Kakaiba ang mata ng mga sanggol dahil kulay asul ang mga yon na para bang ibang mga lahi. Inisip pa nga ng doktor na baka nangaliwa si Carol sa isang banyaga at hindi si Roselio ang ama. Tinawanan lamang nila ito dahil alam nila sa kanilang sarili na kaya kakaiba ang mga anak nila dahil biyaya yon ng pagtulong nila sa pagdepensa sa mga aswang para hindi manakaw ang itlog ng mga engkanto. Isang high school student noong taong 2001 si Leonard at ang kanyang kambal na si Leomar. Nakatira sila sa liblib na lugar sa Luzon. Noong mga panahong yun, hindi pa kasi pansinin ang mga gadget. Kaya puro pag-aaral at pagsasaya lamang nakapokus ang mga estudyante, kabilang na ang kambal. Kahit mga anak mayaman, nasa utak pa rin nila ang makisabay sa kanilang kaedad kaysa makipagsabayan sa uso. Mapag-iwanan man, ang mahalaga na sulit naman. Noong mga panahong yan, nalalapit na ang kauna-unahang JS prom ng dalawa. Siyempre kanya-kanya silang pag-uusap kung papaano nila maaaya sa sayawan ang kanilang napupusuang mga dalaga. Si Leonard, patay na patay kay Ella. Hindi niya alam kung papaano siya tinamaan ng sobra sa dalaga.
yung pag-ibig na hindi maipaliwanag. Noong nakita niya kasi ito sa unang pagkakataon, tumayo na ang balahibo niya. Bukod kasi sa maganda at matalino, magaling itong makisama. Ayon kay Leonard, maganda daw ang mga mata noon na kulay kayumanggi. Sabay mo pa ang naghahabaang mga pilik mata noon, matabang pisngi, at sobrang ganda ng natural na pagkapula ng mga labi. Mahaba din ang maalon nitong buhok na hindi nakasabay sa uso. Yun kasi ang gusto ni Leonard, may sariling ganda at hindi kailangang makipagkompetensya. Samantalang si Leomar, walang oras sa mga babae. Ang mahalaga kasi dito, basketball at pag-aaral lang. Kahit nagkakandarapan na sa kanya ang mga babae, wala pa siyang pakialam. Hindi na yun mahalaga sa kanya dahil para sa kanya ay sakit lang yun sa ulo, lalo pa nang malaman niyang may gusto sa kanya ang kapatid ni Ella. Wala naman siyang magawa kundi pakisamahan si Elise kasi dahil doon, nakakasama ni Leonard ang pinupusuan niya. Salamat talaga, Tol. Nakasama ko na naman si Ella. Naku, Leonard, parang nilolokot, pinapaasa ko na rin niyang si Elise eh. Kung ako sa'yo, umamin ka na. Parang nagpaparamdam lang kayo ni Ella eh. Huwag mo na ako idamay. Wala sa bokabularyo ko manakit ng babae. Hindi naman kayo naglalambingan ni Elisa. Parang magkaibigan lang naman eh. Pagbigyan mo na ako. Pangako, akong bahala sa'yo. Kahit hanggang JS prom lang, may isayaw ko lang si Ella, masaya na ako. Sobrang saya. Hoy, may magagawa ba ako? O siya, sige. Basta hanggang JS prom lang ha. Wala namang pagpipilian si Leomar. Minsan lang kasi magkaganoon sa isang babae ang kapatid niya. Ayon nga lang, sa ginagawa nila, umaasa naman si Elise na talagang patay na patay naman kay Leomar. Pero ang mahalaga, papalapit na rin naman ng papalapit ang JS prom. Isang linggo bago ang JS prom, naging abala na ang kanilang paaralan. Gayon din silang mga estudyante. Kanya-kanya silang plano ng kanilang mga susuotin at kung ano-ano pang mga bagay na maaari nilang gawin sa gabi na pinakahihintay ng lahat. Ang magkambal ay nagkasundong-sunduin ang magkapatid na sina Ella at Elise. Pinayagan naman kasi sila ng kanilang mga magulang na hiramin ang kanilang kotse sa gabing yun dahil masyadong delikado ang mag-commute, lalo na kung 10 oras na matatapos ang sayawan. Ika-3 araw ng paghahanda. Namili ng mga susuotin ang magkambal. Nagpareserba na rin ng mga bulaklak na maibibigay sa dalagang kanilang makakasayaw. Nagagalak din kasi sila noon kasi yun ang unang beses na mararanasan nila ang ganoong sayawan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng JS prom nila. Mga bandang 5:00 ng hapon ay nakaayos na ang dalawa. 7:00 kasi ng gabi ang simula. Susunduin pa nila ang magkapatid na halos 1 oras ang layo sa kanilang tahanan at halos 20 minuto ang layo sa kanilang paaralan. Mahaba-haba pa ang kanilang araw, pero ang mahalaga ay gwapo pa din daw sila. Uy, nakakasabik naman. Siguro, napakaganda nga naman ni Ella. Walang duda. Di naman naging pangit sa paningin mo yun eh. Kahit walang sukla yun, tumutulo pa rin ang laway mo. Syempre, mahal ko eh. Teka, siguro, ito na yung oras para tanungin ko siya kung pwede ko siyang maging nobya. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko hindi. Kung gagawin mo yan, dapat hindi ako kasama. Isipin mo pag ginawa mo yan sa harap ko, aasa si Elise na tatanungin ko siya.
Ayoko makasakit, no? Hindi pa ako handa sa relasyon na yan. Eh di mamaya, lalayo kami sa inyo. Diyan mo ako hindi mapapaniwala. Mahaba-habang kwentuhan ang kanilang ginawa bago marating ang bahay nila Ella. Madilim na ng oras na yun. Nakita nila ang dalawa na naghihintay na sa entrada. Sobrang ganda ng mga ito, lalo na nang bumagay pa ang magarbo nitong mga gown. Isabay pa ang mga buhok nitong mga nakakulot. Aminado nga si Lomar na medyo kinilig siya sa ganda ni Elise noon. Agad-agad namang sumakay ang dalawa at pagkatapos ay bumiyahe na sila papuntang paaralan. Hindi nila alam ang daan doon, kaya kailangan nila ang direksyon ng dalawang babaeng. Nakakatakot ang daanan doon dahil sila lang ang dumadaan. Sobrang liblib pa at napakatahimik ng lugar. At sa kamalasan, biglang sumabog ang gulong nito sa likuran, kaya't agad-agad silang tumigil. Buwisit! Ano yun? Malas nga naman, oh! Naku po! Malayo pa tayo, anong oras na? Wala tayong talang reserba! Nabalot ng kadiliman ang paligid. Hindi man lang nagsasalita ang dalawa sa likuran ng sasakyan. Hindi din bumaba ang magkapatid dahil masyadong delikado at hindi nila makita ang daanan. Hanggang sa nakaramdam sila ng presensya sa likuran at nang lingunin nila ang pwesto ng dalawang dalaga, nakita nila ang 4 na bolang kulay pula. Hindi sila namamalikmata na mata ang kanilang nakikita. Mas nasindak pa sila nang marinig ang tawa ng dalawang dalaga mula sa mainhin na boses patungo sa garalgal at nakakatakot na boses. Tumatawa ang mga yon ng sobrang lakas na parabang tuwang-tuwa na nasisindak nila ang dalawa. Siyempre nataranta ang kampal. Dali-dali silang lumabas ng kotse at nagsisigaw sa takot. Walang kabahay-bahay sa paligid at hindi pa nila alam ang lugar. Ni hindi nga nila alam kung saan sila tatakbo. Basta't napatayo na lang sila sa labas ng kotse habang takot na takot. Maya-maya, nakita nila ang dalawa na pagapang lumabas ng kotse na parang mga aso kung gumalaw. Nakayuko ang mga yun habang gumagapang. Oh, Ella! Ano to? Teka! Kami to, oh! Huwag niyo kami saktan! Elise! Oh, papanindigan ko na nararamdaman mo sa akin. Basta huwag niyo lang kaming gagalawin, ha? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Uto-uto? Araw-araw kitang binabantayan at araw-araw kong naririnig sa'yo kung paano mo sabihin na hindi mo ko magugustuhan. Sa lahat ng pinakita ko sa'yo, hindi yun naging sapat. Nagmamakaawa kami. Ano ba kayo? Bakit kayo ganyan? Halimaw ba kayo? Higit pa sa halimaw. Biglang gumapang ang dalawa pasugod sa kanilang magkapatid. Noong pagkakataong yun, wala na silang oras panindigan na kahit kailan ay hinding-hindi sila mananakit ng babae. Walang pagdadalawang isip nilang tinadyakan ng sabay ang dalawa na parang mga matitigas na bato na hindi man lang tumilapon. Doon nila naisip na mahihirapan sila, kaya bago pa muling sumugod ang dalawa, umatras na sila para mag-isip ng susunod na gagawin. Nalintikan? Aswang na ba to? Tinatanong pa ba yan? Tanga ka ba? Bakit hindi ko yun naisip? Buwisit na yan.
Anong gagawin natin? Di ba mahilig ka kumain ng balot pero tamad ka magtapon? Ano namang kinalaman ng balot dito? Tanga, siyempre may asin yun. Tumakbo ka sa kotse. Hakutin mo lahat ng sinayang mong supot ng asin. Magagamit natin yon. Paano mo nalaman? Tanga, nanonood kasi ako ng Shake, Rattle and Roll. Saka movie ni Maria Labo. Palibhasa, duwag ka, intro pa lang tumatakbo ka na kay Papa. Kaagad namang tumakbo si Leonard sa kotse, habang si Leomar naman ang humarap sa dalawang dalaga. Sa tikas ng katawan at lakas ng puwersa ng binata, hindi siya nabuwal agad ng dalawa. Pero ininda niya pa rin ang sakit na mga kalmot nitong nagpadugo sa kanyang mga braso habang sinasalag ang bawat pag-atake ng mga ito. Kaagad nakabalik si Leonard at sinenyasan na ni Leomar na ibabato na niya ang mga asin sa dalawa. Kaagad naman siyang tumango at sa pagkakataong dumampi ang asin sa kanilang mga balat. Ganoon na lamang ang pagsisigaw ng dalawang dalagang aswang. Nakakakilabot ang binibitawan nilang pagdaing na para bang mga tigre na nakikipaglaban sa kanilang buhay. Hindi sila makapaniwala na nagagawa nilang umangil at magwala na parang isang mabangis na hayop sa kabila ng pagiging mainhin nilang magkapatid. Sinamantala naman ng dalawang magkapatid ang pagkakataon para tumakbo. Hawak kamay ang magkapatid na umalis sa kanilang pwesto at tinahak ang hindi nila alam na daanan. Bahala na kung saan sila dalhin ng kanilang mga paa sa pagnanais na makatakas. Nakakapagod. Hanggang sa babatong karimlan na to. Tumakbo na lang tayo. Ayoko pa mamatay. Ano ba namang kalokohan to? Nakamamatay ang pagmamahal. Buwisit ka. Madadamay pa ako. Sa layo ng kanilang natakbo, narating nila ang isang maliit na pamayanan. Katamtaman lang ang buhay doon at saktong mayroong matandang lalaki ang nagkakape sa labas na nahingian nila ng tulong. Hindi naman nag-atubili ang matanda at pinakinggan ang dalawa. Tumawa lamang ito at sinabing kilala niya ang pamilya ng dalawang dalaga. Hindi daw sila tunay na magkapatid, bagkus ay mag-ina. Matatanda na daw ang mga yun, pero bata pa rin ang itsura. Pinili nilang makihalubilo sa kanilang mga kabataan para makahanap ng biktima gamit ang kanilang karisma. Hindi naman makapaniwala ang magkapatid. Kaagad naman silang pinahiram ng telepono ng matanda at tinawagan na nila ang kanilang ama na nag-aalala. Pinagbigay alam din nila ang nangyari sa mga pulis. Walang kabakas-bakas ng bakbakan ang pwesto ng kanilang kotse, dahilan para isarado agad ang kaso at isipin ng iba na gumagawa lamang sila ng kwento. Hindi naman nila masisisi ang ibang tao kung hindi sila papaniwalaan, kaya hinayaan na lamang nila. Hindi na sila tumuloy noon. Nagpagaling na lang sila at hindi na muli pang nakita ang mag-ina na akala nila ay magkapatid lang. Magmula noon hanggang matapos nila ang kanilang high school, hindi na sila sumasama at nakikihalubilo sa mga babae dahil sa takot na maulit-ulit ang kaganapan ng maging kadate nila ay mga aswang. Bawat bata ay may sari-sariling mundo. May kani-kaniyang kinabulatan at kinahiligan. Pero kung tatanungin ang magpipinsan, mas kakaiba. Namulat sila sa pagsama sa kanilang mga ama sa pagtutroso sa gubat, imbis na maglaro. Maagang nabanat ang kanilang mga buto
dahilan para mas maging kakaiba ang kanilang pag-iisip kaysa sa normal na mga bata. Ni minsan hindi nila pinapangarap ang maglaro sa labas dahil ang tingin nila pagsasayang lang yon ng oras. Masaya silang tumutulong sa pagpuputol ng puno sa mga kagubatan na nagsisilbing laruan nila. Sila Asbo, Mike, Roy at Kiko, ang panganay na mga anak ng magkakapatid na sina Alberto, Alfredo, Lando at Ramil. Isang karangalan ang pagkakaanak ng panganay na lalaki upang makatuwang sa kanilang nakamulatang hanap buhay. Sanay na ang magpipinsan sa anumang biglaang sakuna sa gubat, gaya ng pag-atake ng mga ahas at kung ano-ano pang mga hayop. Baliwala na lang sa kanila yan dahil sa edad na 10, alam na nila kung papaano didepensa. Hindi lang sa troso magaling ang magpipinsan. Mahusay din sila sa pangangaso. Dahil kapag may libre silang oras o di naman kaya ay hindi kailangan ng kanilang mga ama ang tulong nila, umahanap sila ng manok gubat o di naman kaya ay mga baboy ramo at bayawak. Namamana rin sila ng mga isda sa batis na nagsisilbi nilang mga ulam. Yun ang tanging naging laro at kasiyahan ng mga bata sa mura nilang mga edad. Hanggang sa dumating ang araw na hindi nila inaasahan at parang napaka-imposibleng mangyari. Habang tahimik na namamahinga ang magpipinsan, narinig nila ang tinig ng kanilang mga ama. Parang nagsisigawan ang mga yon na parang may nangyayaring hindi maganda. Kanya-kanya silang tayo at takbo sa direksyon ng mga ito. At gumuho ang kanilang mga mundo nang makita ang kanilang tiyong Alberto at Ramil, na ama ni Asbo at Kiko, na nadaganan ng troso sa mga binti. Sobrang laking troso na bigla daw hinangin ng babagsak na, kaya naiba ng direksyon at sa kanila nabagsak. Mahirap humingi ng tulong sa gitna ng gubat, kaya kinakailangan pa nilang lumabas at noong dumating na ang mga ambulansya at bumbero para matanggal ang troso at malabas ang dalawa, ay huli na. Durog na ang mga binti ng mga ito, dahilan para kinakailangang putulin. Doon na natigil ang pagtutroso ng kanilang pamilya. Hindi na sila muli pang bumalik sa gubat dahil sa trauma. Parehas nang nakaratay na lang sa higaan ang magkapatid habang wala na itong mga binti. Nahirapan ang magpipinsan dahil hindi sila sanay sa walang ginagawa. Pinipilit nilang makipaglaro sa mga bata sa labas, pero iba talaga silang mag-isip. Ang hirap makisama dito. Ay, paano naman kaya tayo makakaraos dito? Nakakaurat na kasi. Ito naman, di gumawa tayo ng sarili nating mundo. Hindi naman natin kailangan pilitin sa mga kapwa natin mga bata na isip bata. Anong gagawin natin? Tumunga nga. Sobrang liit ng komunidad na to kumpara sa gubat. Nagagawa natin kung anong gusto natin. Di ba, Kiko? Kiko! Hoy! Bakit ka nakatulala dyan? Ha? Tingnan nyo yung matandang nakahabal-habal, oh. Namimigay ng candy sa mga bata. Tara, lapit tayo. Hindi ba, binilinan tayo na huwag tayong lalapit sa mga hindi natin kilala. Kayo hindi naman tayo sanay na nandito lang sa bahay. At di natin kabisado mga tao rito. Tama naman, Kiko. Tara na, pasok na tayo. Kinabukasan, may nabalitaan silang kahindik-hindik na pangyayari. Marami daw bata ang nawawala sa kanilang baryo at wala man lang senyales na iniwan. Nagiiyakan na daw ang mga magulang noon sa barangay sa pagmamakaawa na gawin ang lahat
para matunton ang pinanggagalingan ng mga ito. Pero kahit anong pag-iimbestiga, wala talagang makitang dahilan ang mga tao bukod sa huling nakita ang mga bata na tumatanggap ng candy mula sa matandang lalaking nakasakay sa habal-habal. Ayon na ang lalaking pinagdudahan ng lahat, kaya naman inabangan nila itong dumaan. Pero kahit ang lalaki panay ang maang-maangan, anuman daw ang gagawin niya sa mga batang gayong naghihirap siya sa buhay. Gusto lang daw naman niyang magpasaya ng bata at hindi manguha ng bata. Nakumbinsi naman nito ang mga tao at pinabayaan na siyang dumaan. Pero hindi nito nakumbinsi si Romel. Ang kapitbahay ng magpipinsan na pilit dumidikit sa kanila. Kayo ba? Naniniwala kayong walang kinalaman niyang lalaki na yan? Oo naman. Bakit? Napapabalita nga sa ibang bayan yan eh. Nangunguha daw yan ng bata tapos kinakain niya. Aswang yan eh. Ha? Kami nga halos abutin ng madaling araw sa gubat. Hindi man lang namin maranasang maaswang. Hindi nga kami nakakarinig ng huning yan eh. Paano pa kami maniniwala? Matanong ko, kung aswang ka ba, anong gagawin mo sa gubat? Sa dami ng nagtotroso at mga ngaso doon, imbis na ikaw ang makapatay, baka ikaw ang katayin eh. Uy, oo nga no. Imbestigahan kaya natin yung lalaki na yan. Masamang impluwensya ka, Romel. Sa'yo na nga nanggagaling na marami na siyang nakuhang bata. Tapos, sinusulsulan mo kaming imbestigahan yan. Sigurado ka naman bang aswang yan? Ano bang dapat mong alamin? Mas magandang trumabaho ng may ebidensya. Di naman namin kailangang problemahin ang problema ng iba. Baka ikapapahamak pa namin yan. Kaya nga, di ba, hindi kayo kilala sa baryo natin kaya walang pumapansin sa inyo bukod sa akin. Kung sasamahan niyo ako at matutugis natin yung aswang na yan, paniguradong makikilala at gagalangin kayo dito. Kagaya ko. Kaya nga walang nakikipag-away sa akin eh. Kasi alam nilang yung buto nila sa likod, kaya kong ilipat sa paa. Basta, hindi mo kami ipapahamak dyan, Romel ha? Tumawa na lamang si Romel. Alam ng magpipinsan na sulsul si Romel. Pero dahil sa sinabi ni Romel ay nakumbinsi sila. Wala naman talaga silang ibang gusto kundi bigyang pansin sila sa baryo nila. Akala kasi ng mga tao doon ay dayo lamang sila. Lagi kasing nasa gubat ang naging buhay nila kasama ng kanilang mga magulang. Kaya wala silang matatawag na kababata bukod sa kanilang sarili. At sa murang edad na nakapirmi na lang sa bahay, hindi nila maikakaila na gusto nilang makisama sa mga kabataan na kaedaran din nila at makipaglaro sa mga ito. Sa mura nilang pag-iisip ay nakapagdesisyon sila ng hindi man lang pinag-iisipan. Doon sila nagbuo ng mga plano. Balak nilang sundan ang lalaking nakahabal-habal. Tinitignan nila ang binibigyan noon ng candy. Pagkatapos ang mga batang yun, kinabukasan ay misteryosong nawawala. Kaya naman nakaisip sila ng ideyang ipapain ang isa sa kanila at huwag silang maghiwa-hiwalay pagsapit ng gabi. Siyempre hindi pumayag ang magpipinsan at dahil si Romel ang nakaisip, siya ang ipapain nila. Walang pag-aalinlangan si Romel dahil may bilib siya sa sarili niya. Kung hindi nyo itatanong, lumalaban ng karate si Romel. Kaya naman walang nakikipag-away dito sa kanilang barangay. Yang abilidad ko sa pangangarate. Walang sinabi ang aswang dyan. Maabilidad din kami, Romel.
sa pamamana at pangangaso. Baka nakakalimot ka. Hindi lang ikaw ang bida rito, Romel. Aamba pa lang kayo. Nasipa ko na. Ay, Hindi na lamang sumagot si Kiko. Sobrang lakas kasi ng hangin ni Romel. Nag-usap pa din sila ng nag-usap at patuloy na bumuo ng plano. Hanggang sa napagdesisyonan nilang maglakad patungo sa kanto para abangan ang pagdating ng lalaking nakahabal-habal. Mahigit 2 oras silang naghintay doon at dumating na nga ang hinihintay nila. Kaagad na tumakbo si Romel at nanghingi ng candy sa lalaki, na nakangiti naman siyang binigyan. Kaagad tumalikod si Romel at tumakbo sa direksyon ng magpipinsan. Inintay nilang umalis ang lalaki at saka nila binuksan ang candy na binigay nito. Gawa pala yon sa tinunaw na asukal at may palaman na hindi malaman sa loob. Tumigas na kasi. Kinain yun ni Romel dahil siya naman ang pain. Noong natikman niya yung candy, sobrang sarap daw. Nagkaroon lang ng kakaibang lasa nung nasa gitna na yung nakain niya. Pagkatapos noon ay umuwi na sila at nagdesisyon na magkita-kita sa gabi. Sumapit ang gabi at pinili nilang lumayo kay Romel dahil pain nga nila ang bata. Nakaupo lang yon sa tabi ng puno ng mabolo at tila nahihilo-hilo pa. Nung nagkita kasi sila nung gabi ay wala na ito sa kanyang sarili. Nakakubli ang 4 habang hawak-hawak ang gamit nila sa pangangaso dahil mainam ng handa. Lumipas ang ilang minuto. May isang lalaki ang basta na lang dumampot kay Romel. Nakapagtatakang wala man lang reaksyon ang bata. Basta na lang ito sumama. Nagpalinga-linga ang lalaki sa paligid at nang masiguradong wala ng tao ay kaagad nang umalis. Hinintay muna ng 4 makalayo at saka sila sumunod. Sobrang dilim ng pinagdadaanan ng lalaki. Pero dahil puti ang damit ni Romel, ay nasusundan nila ito. Pumasok yun sa isang masukal na parte. Sobrang baho ng paligid doon na kailangan nilang tiisin. Sa matagal na paglakad, ay narating nila ang tila abandonadong lugar. May malaking sulo doon na nagbibigay liwanag sa buong paligid. Tabi-tabing nagkubli ang magpipinsan sa isang damuhan at pinanood ang mga nagaganap. Nakita nilang maraming bata ang nasa loob at kagaya ni Romel ay nakatulala. Patawa-tawa ang lalaki doon na umiilaw na ng pula ang mga mata. Hinahasa noon ang kanyang itak na halatang may binabalak na hindi maganda. Akala ko ba magaling mga rati yan si Romel? Bakit nakatulala na lang? Sira ulo ka. Mahangin talaga eh. Paano ba gagawin natin? Madali lang yan. Panain natin sa paayong nila lang, tapos kuhain natin si Romel. Ay, tanga ka ba? Ganun ba kadali yun? Tsaka paano naman yung ibang mga bata din? Iiwanan na lang natin. E di, balikan na lang natin bukas. Paniguradong patay na sila bukas. Umisip ng paraan ang 4. Nabuo nila ang planong gagawa sila ng tinig na tila mula sa unggoy para malito ang nilalang. Yon ang gagawin ni Mike at Asbo. Habang si Roy at Kiko naman ang lalapit sa mga bata para buhusan ng tubig sa muka at matauhan. Nakita kasi nila ang balde na mga tubig doon. Binubuhusan kasi sila ng kanilang mga ama dati kapag wala sila sa kanilang mga sarili. Naghiwalay na ng pwesto si Mike at Asbo na may hawak na palaso. Tumutunog na sila ng parang mga unggoy na talagang nagpataka sa nilalang.
Lumilingayon at parang siraulong nagsasalita ng garalgal. Tapos galit pa. Nabuhusan na ng dalawa ang ibang mga bata kasama si Romel. Binulungan nila ang mga ito kung saan ang daan palabas at ipinauna na silang tumakbo. Naubos na ang ibang mga kabataan at tahimik lang nag-alisan ng hindi namamalayan ng nilalang. Doon na nila nagsimulang tamaan ng palaso ang nilalang. 4 na silang gumagawa noon para hindi sila masundan nito at para indahin ang sugat. Nakakatakot na pag-angil ang ginawa ng nilalang at sobrang nahihirapan din ito sa dami ng tama niya sa katawan. Kiniskisan din kasi nila ng bawang yung dulo ng palaso, kaya parang napapaso ang balat ng aswang. Nang hindi na makatayo ay kaagad nang tumakbo ang 4. Sinigawan nila ang mga bata sa kanilang unahan na tumakbo na rin at yun nga ang ginawa nila. Tumakbo sila sa barangay at doon isiniwalat ang lahat. Para makasigurado ay bumalik ang mga tanod sa nasabing lugar. Wala na daw ang nilalang at tanging mga dugo at ibang bala ng palaso na lamang ang naiwan doon na tila binunot sa katawan dahil may laman-laman pa. Nagpasalamat ang kapitan sa mga bata, maging ang mga magulang ng kanilang nasagip. Hindi naman inaasahan ng ama ng 4 ang nagawa ng kanilang mga anak dahil akala nila ay panggubat lamang ang mga yun. Pero siyempre pinagalitan pa din sila dahil kakaibang gulo ang pinasok nila. Nang lumipas ang mga araw, wala nang nakahabal-habal na lalaki ang dumadaan. Tila tumigil na ito sa kanyang ginagawa o sadyang napatay lamang ng mga bata. Pero hindi nila akalain na makakapagligtas sila ng kanilang mga kapwa gamit ang kanilang kakayahan sa pangangaso. Magmula noon, hindi na tumatanggap ng kahit ano sa kahit sino ang mga kabataan dahil sa nakakagimbal na nangyari dahil sa candy ng aswang.